Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Nais mo bang mag-travel pero nag-aalala ka, baka ma-zero ka pagkatapos ng travel. Baka ma-travel now, pulubi later ka. Kung yan ang gusto mong maiwasan, yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Kung ikaw, meron kang plano na mag-travel, okay, ito na po yung mga practical tips para hindi maubos ang iyong pera. Number 1, mag-research at magplano. Alamin nyo muna kung magkano po ang gagastusin nyo pag kayo ay magta-travel. Siyempre, travel expenses, hotel expenses, pagkain, shopping, regalo. O kailangan po natin alamin kung magkano ang kailangan muna natang ilabas ng pera. Number 2, you set a travel budget. Ang issue, hindi saan mo gustong magbakasyon. Ang issue, kung saan mo kayang magbakasyon. Pangatlo, para di tayo mamulobe, okay, mag-ipon bago mag-travel. Syempre naman, mas maganda na nakaipon ka at di mo gagamitin ang iyong credit card at i-charge mo na hindi mo alam saan magagaling ang pera. Imagine mo, no? Nag-travel ka para ma-distress pero pagbalik mo, stress ka na kasi nagbabayad ka na ng utang. So, anong dapat natin gawin pag meron na po tayong budget? Number 1, track your expenses. Gumamit po tayo ng ballpen, papel, ilista po natin kung magkano ginagastos po natin at ano ang pwede lang natin gastusin araw-araw. Pangalawa, prioritize spending. Alamin nyo muna kung ano ang mga necessities. Like for example, hotel, pagkain, transportation. Huwag po tayong bibili ng mga bag, sapatos na wala po sa budget. At syempre naman po, kumuha po tayo ng mga best deals. No? Marami na pong apps and websites na nag-aalok po na tinatawag na discount sa food, sa tours and activities para sulit ang ating pagta-travel. At syempre naman, pang-apat na tip ko po sa inyo ay maghanap po kayo ng mga locals doon na kakilala nyo na pwede kayong ituro sa mga bargain at yung mga mura para hindi maubos ang iyong pinagpagurang pera. Yan lang po ang mga simpleng diskarte para hindi po ma-zero pagkatapos ng out-of-country trip mo. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes or ngayong Biyernes. Suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo, formal nang kinasuhan dahil sa kaugnayan niya sa illegal na pogo. Mga alagang hayop na nakita sa ni-raid na Pogo Hub, saan naman kaya mapupunta? Tropa ng Marines at Navy tuloy ang pagsasanay sa pagdepensa sa teritoryo. Pero giit nila wala itong kinalaman sa China. We aim to be prepared for future challenges. Matapos kilalanin ang katapatan ng janitress na nakapulot sa medyas na may lamang higit $18,000 sa NAIA. Investigasyon kung sino ang may-ari, sinimulan na. Bakit nga ba siya may bit-bit na ganyan kalaking pera sa airport? 4 na buwang sanggol sa Palawan na operahan matapos mamaga ang bituka dahil sa amoebiasis bacteria na nakuha raw sa tubig panligo. At chismis na alaga rin daw ni Attorney Harry Roque si Ronnie Liang, sinagot na mismo ng singer-actor. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang lalaki sa Antipolo na bad influence sa kanyang nakababatang kapatid. Isinasama kasi niya ito sa pagnanakaw habang sa Navotas nauwi sa pananaksak ang pagtatalo ng dalawang magkapitbahay. Magbabalita si Ian Suyu. Kulong ang 22 anyos na babaeng ito matapos saksakin ng kanyang kapitbahay sa Navotas. Nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng ulo ang 26 anyos. Sa investigasyon, naglalaro ng darts ang biktima nang dumating ang babae at magsimula silang magsagutan. Nang tumigil, umuwi raw ang suspect at armado na nang lumabas. Kumuha na ng panaksak itong babae
at doon inundayan na siya ng saksak. Patuloy pang nagpapagamot ang biktima. Makakasuhan ng frustrated homicide ang suspect. Duguan at wala ng buhay ang lalaking ito sa loob ng taxi matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Bahada, Davao City nitong Miyerkules ng umaga. 2 tama ng baril sa leeg ang ikinasawi ng biktima. Sa investigasyon, galing bus terminal ang lalaki at pauwi na sana nang mangyari ang pananambang sa Circumferential Road. Nagtindog daw sa kilid sa ilahang sa taxi. So, ingon niya, pagkahuman sa pusil, nisakay daw og motor. Naka-helmet. Dili pa nato ma-determine kung gikan ba gyud sa terminal, gisundan ba siya. Trauma naman ang inabot ng taxi driver. Kumakalap na ng CCTV ang mga otoridad para sa investigasyon at malaman ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Kalaboso ang lalaking ito sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo dahil sa kasong child abuse. Ayon sa pulisya, sangkot ang 18 anyos na si alias Alex sa pagnanakaw sa kanilang kapitbahay at isinama pa niya ang kanyang menor de edad na kapatid sa illegal na gawain. Inducing minor to commit a crime kasi alam naman natin pag maliliit mga minor pwede umakyat sa mga madaling tapos buksan yung pintuan. Aminado naman ang suspect na isinama nga niya ang batang kapatid sa pagnanakaw ng mga bakal na pangkalakal noong nakaraang taon. Mga pananayan sir, may site mga magulang ko nun. Yan, nagawa namin yan. Nasa kustodiya na ng Antipolo Police ang suspect. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Matapos matamaan ng concrete slab ang isang construction worker sa Lapu-Lapu City, Cebu. Yan at iba pa sa balitang dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, patay ang isang trabahador sa construction site sa Gunob, Lapu-Lapu City matapos mabagsakan ang precast na konkretong karga ng isang crane kahapon. Ililipat na sana sa ginawang malaking bahay ang concrete floor slabs na bitbit ng crane nang bigla itong bumigay. Sakto namang abala noong mga oras na yon ang biktima, si Joseph Alvaro sa Salburo, sa pagtatrabaho sa site kaya hindi napansin ang pagbagsak ng concrete slabs. Rumisponde naman agad ang Lapu-Lapu City Disaster Management Office pero patay na ng datnan nila si Salburo. Nasa kustodiyan na ng pulis ang crane operator habang iniimbestigahan pa ang insidente. Sa pang-balitang dako, Cheryl, ay ang pagkasagip ng 6 na kasakay ng isang motorbangka na tumaob sa karagatan ng Sibonga, Cebu, alas 7 kagabi. Base sa inisyal na impormasyon, pauwi na ang mga taga-Bohol na biktima galing sa Sibonga matapos makilibing sa isang kaanak sa Cebu. Pero sa lakas ng ulan ay sinalubong sila ng malalaking alon na naging dahilan ng pagtaob ng kanilang bangka. Ayon sa Philippine Coast Guard, Central Visayas, walang nasawi sa insidente at lahat ng sakay ng pump boat ay ligtas na. Patuloy naman ang investigasyon ng Coast Guard sa nangyari. Ito pa ang isang balitang dako, Cheryl. Timbog ang 2 tao dahil sa extortion kapalit ng hindi pagpapakalat ng sex video ng isang babae. Nagpasaklolo kasi sa NBI Region 7 ang biktimang babae dahil sa pang-blackmail sa kanya. Humingi raw ng 70,000 pesos ang mga suspects para hindi isa publiko ang kanyang maselang video. Hindi pa rin nakontento at humingi pa ng dagdag 1 million pesos. Kaya nagsumbong na sa NBI ang biktima. Agad namang nagkasa ng entrapment ang otoridad sa isang mall sa Cebu City kung saan nadakip ang mga salarin na sina Jamie Ferrer at Raul Dumagil. Umarap na kahapon sa inquest proceedings ang dalawa sa kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 or RA 9995, Cybercrime Prevention Act at Robbery Extortion. Mao kana ang mga balitang dako karong adlaw gikan diri sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Tuloy-tuloy ang pagsasanay ng Philippine Navy sa Cavite habang nakasuporta ang US Marines. Pero paglilinaw nila, wala itong kinalaman sa tensyon sa Ayungin Shoal. Magbabalita si Mobile Journal Julie Baiza. Pinaulanan ng bala ng helicopter ng Philippine Navy ang kunwaring kalaban na ito sa ginagawang pagsasanay sa Marine Barracks Gregorio Lim sa Ternate, Cavite. Kargado ng 50 caliber at mga rocket ang AW-109 o Augusta Westland Power Maritime Helicopter. Sunod namang tinira nila ng rocket ang target. Bukod sa aerial naval asset, may nakabantay din na tropa ng Marines at snipers na nakadeploy sa bulubunduking bahagi ng kampo.
Lahat ng ito bahagi ng Marine Aviation Support Activity o MASA. It focuses on enhancing the capabilities, developing interoperability, and strengthening coordination by using the aviation assets for air and ground operations. Dumalo rin ang mga kinatawan ng US Marines na naging observers sa pagsasanay ng mga Pilipinong sundalo. Ito ang unang pagkakataong nagpalipad sa MASA ng drone o isang uri ng unarmed surveillance and reconnaissance aerial system na ginagamit ng militar sa intelligence operations nito. Isa sa highlight ng pagsasanay ang paghahanda ng Marines at Navy forces sa territorial defense ng Pilipinas. We aim to be prepared for future challenges and for us to deliver our mandate or to fulfill our mandate for the security of the nation or for the territorial integrity and sovereignty. Paglilinaw ng Marines, hindi tugon sa panibagong tensyon sa ayungin nitong June 17 ang MASA activity na magtatapos na sa Sabado, June 22. It is part of our preparation but it is not considered as yung naganap doon sa Palawan. Naplano ito last year pa. So, as I said, MASA is all about using the aviation assets. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Sinampahan na ng reklamong kriminal si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo. 2 box na may lamang mga dokumento ang dala ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC nang magpunta sila ng Department of Justice. Sinampahan nila si Guo ng qualified trafficking in persons na non-bailable. Nagugat ang reklamo sa kaugnayan umano ni Guo sa niraid na illegal pogo sa kanyang nasasakupan. Pinangalanan ang suspendidong alkalde bilang Guo Hua Ping sa isinampang reklamo. Bukod sa PAOK, nagsilbi ring complainant ang PNP-CIDG. Hihilingin naman ng DOJ na ilagay sa International Lookout Bulletin si Guo dahil sa reklamong kinakaharap niya. Sa usapin pa rin ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kasama sa mga na-rescue ang ilang alagang hayop doon. Ang masakit, higit 1 linggo na silang walang makain o mainom man lang na tubig. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Hindi lang mga Chinese worker ang natagpuan sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pero kung ang mga Chinese na yan na-deport na, paano naman ang mga rescued animals na natagpuan kasama nila? 14 na pets ang natagpuan ng mga otoridad nitong Lunes sa isang inabandonang Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pumunta yung Presidential Anti-Organized Crime Commission sa POS, nangihingi ng tulong. So, ayun, and then our team saw na yung mga condition nga ng animals, napabayaan talaga sila. More than a week na walang tubig at pagkain. Extremely malnourished at dehydrated kung ilarawan nito ni Philippine Animal Welfare Society Executive Director Ana Cabrera. Tinatayang mahigit 10 araw na walang kain o inom ang mga rescued animals. Yung isang aspen, nagdig in na yung collar sa leeg and meron siyang wounds. Tapos isang husky mix is meron siyang limp. Binlad test yung mga dogs, lahat sila may various forms of either anemia or liver problems. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, gumagawa na sila ng manhunt upang mahanap ang may-ari. Palagay raw nila ay kinupkop ang mga ito bilang alaga. Kompleto kasi sila lahat doon Meron silang mga facilities, siguro pati pets. Kumuha din sila. And obviously, bumili sila ng mga purebred pets, aside from aspens din na nandun. Kasabay ng pagputok ng balita, nagdagsaan ang mga may interest na mag-adopt lalo na sa mga purebred dogs. Pero hindi raw basta-basta ang proseso nito. Nice naming paalala na yung mga nare-rescue namin, lahat ng nare-rescue namin ay kinakapon when they're healthy enough. So hindi nila pwedeng pagkakitaan or i-breed itong aso, and we have always been known for our stringent screening methods. Bago nga mag-adopt,
Ensuring that the pets are healthy comes first. Kaya kung nais mong makatulong, aside from the cash donation, we need yung spot-on treatment for tick and fleas. Medyo may kamahalan yun. Or anything that will help us buy the medicines and the treatment. Laging tatandaan, pets are family, hindi merchandise o kaya status symbol. Kaya't maging responsable sa pag-aalaga. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. From 40 minutes to 10 minutes, ganyan na lang daw ang magiging biyahe mula Parañaque hanggang Taguig sa bagong proyektong inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tatlong malalaking infrastructure project ang pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga. Kabilang dito ang groundbreaking ceremony ng Cavitex Calax Link, Cavitex C5 Link Segment 3B at inauguration ng Cavitex C5 Link Sukat Interchange. Ang mga ito ay joint project ng Philippine Reclamation Authority, Toll Regulatory Board at Metro Pacific Tollways Corporation. Sa sandaling matapos, 50,000 motorista ang makikinabang sa Cavitex C5 Link. Finally, we have the Cavitex C5 Link Expressway Segment 3B. This is a 2-kilometer road coming from Sukat Interchange going to E. Rodriguez in C5 Road, Taguig. Upon completion, we expect that the travel time from Cavitex R1 Expressway section to Slex C5 Road will greatly be reduced from what is now 40 minutes to 10 minutes. Hindi lamang daw traffic ang matutulungan ng mga proyekto, subalit maging ang ekonomiya o negosyo. And we don't need to worry that much about traffic as we are having to do now. And that will, again, be to the benefit of our small businessmen, to our farmers, and all of those who require transportation for their livelihood. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa pasensya, pag-unawa at suportang ibinigay ng publiko habang kinukumpleto pa raw ang mga proyekto. Kasabay nito, inanunsyo ni PBBM ang pansamantalang suspensyon ng collection ng toll fee sa Cavitex. The PRA, or the Philippine Reclamation Authority, as operator of the Cavitex, proposed to suspend the collection of toll fees for all types of vehicles passing through the Manila-Cavite Toll Expressway in Taguig, Parañaque, Las Piñas, Bacoor, and Kawit for 30 days. And this will introduce our new roads to expressways to those who are in need of that transport system. Pinatitiyak ng Pangulo sa Toll Regulatory Board na maipatutupad ito. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, IT officer at 2 iba pa inaresto dahil sa umano'y panghahak sa AFP, National Security Council at iba't ibang mga bangko. May-ari ng libo-libong dolyar na natagpuang nakasilid sa medyas sa NAIA, hinahanap na. Sanggol sa Palawan, kinailangang operahan matapos maimpeksyon na ang bituka dahil umano sa kanyang tubig panligo. At Rufa Gutierrez, umamin daw sa isang panayam na sila na nga ni Herbert Bautista. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Nananawagan ng tulong ang isang sanggol na tinamaan ng amoebiasis sa Palawan. Posibleng nakuha raw ni Baby ang sakit mula sa tubig na ipinanligo sa kanya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Dahil sa pinanligong tubig, ang isang sanggol sa Taytay, Palawan, dinapuan ng amoebiasis. 4 na buwang gulang pa lang si Wibi Aliana pero kinailangan ng operahan matapos maimpeksyon ng bituka. Ang dahilan, mikrobyong amoebiasis.
Tapos may nakikita silang na green yung pinusukan niya, medyo may green na balit, pinistakan siya ng hose para makuha yung ibang hindi natutunan sa loob ng tiyan niya. Yung dumi na imbis na ipupupo niya, sinusuka niya. Pinutulan siya ng bituka kasi may lumalaki tapos pumasok na yung isang bituka niya na maliit sa malaki. Yung pinutulan siya ng mga 2 dangkal siguro. Sa maruming tubig nakukuha ang mikrobyong ito. Breastfed naman ang sanggol, kaya sinisisi ng pamilya yung tubig na gamit pampaligo sa kanya. Pahirapan daw kasi makakuha ng malinis na tubig sa kanilang lugar dahil sa isla pa sila nakatira. Ang mga babies kasi pati yung tubig na panligo ay naiinom, pwede po yun mag-cause po ng amoebiasis na rin dahil ang hawa po niyan ay sa bibig, no? Dumadaan yung infection, yung parasite sa bibig at pupunta sa bituka. Ang mga sintomas ng amoebiasis ay paghusuka, pananakit ng tiyan, lagnat, paglalim ng mata o bunbunan at pagdudumi o diarrhea na minsan may kasama pang dugo. Mapapansin din na ang dumi kulay green o may kasamang plema o mucus. Si Alejandro aminadong na-trauma na sila ng kanyang misis sa nangyari sa kanilang bunsong anak. Kaya hindi raw nila alam kung paano na paliliguan si baby. Mahal siyempre ang mineral. Siyempre mahal din na pakuluan mo yung tubig mo, which is kung pwede nga gawin, mas maganda sana kung kayang gawin. So it's an issue na lang po sa budget. Pero mas safe naman para sa pasyente, or baka meron ba kayong makitang source ng tubig na alam nyo malinis na pwedeng paliguan si baby. Mahigit 2 linggo na sila sa ospital. At ngayong araw, pwede na raw ilabas si baby. Yun nga lang ang bill nila, umabot na sa ₱250,000. Kaya ang pamilya nananawagan po ng tulong. Hindi na po namin kaya yung bayarin, kaya lumalapit po kami at humihingi po ng tulong. Makalabas din po kami dito sa Hospital ng Adventist po. Maraming salamat po. Bahala na po si God ang magbalik sa inyo mga blessing. Si Doc, may paalala naman sa mga magulang. Ito pong amoeba is from babies hanggang matanda, no? So ibig sabihin walang pili ito. Turuan ang mga bata maghugas ng kamay through soap and water, kasali na din po tayo doon. Lahat po ng ating iniinom dapat malinis. Lahat po ng ating kinakain ay naluluto ng maayos upang hindi po tayo makontaminate. Ako po si Mobile Journal Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Lumobo ng halos 4 na beses ang dami ng mga motorsiklo sa mga kalsada sa loob lang ng 1 dekada. Bakit nga ba mas maraming pinipili pa rin ang magmotor? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Parami ang mga Pinoy na bumibili ng motorsiklo. Mas mabilis kasi ang biyahe at syempre, mas abot kaya ang pagbili nito. Kahit saan ka mapadpad, kaliwat kanan ka makakakita ng motor. Sa datos ng Congressional Policy and Budget Research Department, pumalo sa 1.6 milyon ang daily volume ng motor sa Metro Manila. Kumpara ito sa 433,340 noong 2013. Mas mura, sir. Kasi yung kotse, mag-monthly ka ng 18 to 20 din. 5 years yung pambabayaran nyo. Ito, siguro pagka sa 3 years mo, ka lang 5.5, magdadown ka lang ng 20. O diba? Sa napakababang halaga, pwede kang makabili ng brand new na entry level sa halagang kulang-kulang 40,000 pesos. Abot kaya rin sa gasolina. Hindi kasi umaabot ng 1,000 ang pag-full tank ng isang lower CC na motor. Tipid siya kasi yung 300 pesos mo, magagamit mo na ng 2 to 3 days. Mas tipid siya. Kaysa yung namamasahe ka. Gaano nga ba kadali at kabilis bumili ng motor ngayon? Sa isang dealer na aking napuntahan, kayang i-release ang motorsiklo ng 1 araw lang. Napakabilis ng proseso ng pagbili ng motor. Basta handa ang iyong pang-down na cash. Pero karamihan raw ng bumibili ng motor ngayon, hulugan o installment ang payment method. Mas ang talagang installment. Mas maraming nag-i-installment. Masyadong mabigat kasi kung isang bagsakan na cash. At inaasahan ng mga dealers, mas marami pa ang bibili ng motorsiklo. Hindi mapipigilan ang pagdami ng motor na bumabiyahe dito sa Metro Manila. Pero sana sa bawat biyahe,
Hindi lang ng motor, kahit ibang sasakyan. Lagi po nating tandaan, patakaran ng kalsada. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita. Pararangalan ng isang empleyado ng NAIA Terminal 3 sa nagsauli ng napulot niyang pera. Kwento ng janitress na si Rosalinda Celiero. Naglilinis lang siya ng mawali sa 20 puting medyas na may laman na $18,800 na cash. Katumbas yan ng higit 1 milyong piso. Imbis na itago, isinauli ni Celiero ang nakitang pera sa Lost and Found section ng NAIA. Tinitingnan na ng Manila International Airport Authority ang CCTV footage para matukoy kung sino ang may-ari ng medyas. Hindi kasi pinahihintulutan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang sinumang pasahero na magbitbit ng lampas sa $10,000 sa hand carry luggage. Kung sakali, mahaharap siya sa kaso. Magandang tanghali mga kapatid. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12007 o Progressive Senior High School na magtatayo ng mga bagong eskwelahan sa Cavite. Agad namang isasama sa programa ng Department of Education. Ang mga bagong eskwelahan na itatayo. Sa tingin niyo mga kapatid, sa mga lugar pa dapat magtayo ng bago at modernong eskwelahan ng gobyerno? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo. Dito. Dapat po magtayo rin po sa mga probinsya na liblib para marating din po ng mga estudyante yung pagiging senior high. Sa Bulacan po, sa Balagbag. Bakit po? Kulang po din mga signal, mga ganun po, mga kuryente, tsaka mga school. Kaya lang po. Sa mga ganun nga po, bundok. Kasi yun po yung mga yung mga kulang sa aral. Kasi nga po hindi sila nakaka-experience ng mga katulad natin dito sa baba. Dapat po sa mga probinsya. Kasi mas kailangan ng bata ang mag-aaral doon kaysa dito sa Metro Manila. Maraming hindi nag-aaral dito, maraming paaralan, pero mas marami nangangailangan sa probinsya. Mas okay talaga sa province dahil siyempre nandito ka sa city. Ini-impose ng gobyerno, sa city agad nakukuha. Unlike sa mga probinsya, late na sila nakaka-adapt ng mga ganon. Kaya talagang dapat sa province. Feeling ko sa malalaking mga lugar, mga probinsya, yung mga ekta-ektarya para at least anyone can access. Ayun mo. Tapos syempre, no left behind talaga. Pati taga-bukid, yan. Hindi lang Manila. Ako ang inyong hanin ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Susunod, 3 individual arestado dahil sa umano'y panghahak sa ilang government at private websites. At Ronnie Liang sinagot ang chismis na alaga rin daw siya ni Attorney Harry Roque. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Tatlo ang inaresto ng NBI dahil sa umano'y panghahak ng private at government websites. Kabilang umano rito ang IT officer ng isang media outlet. Para sa iba pang detalye, magkakausap natin si Elaine Fulgencio. Elaine, sino-sino yung mga inarestong individual na sangkot nga dito daw sa hacking sa private at government websites? At lahat ba sila ay konektado nga sa media outlet? Cheryl, kinumpirma nga ng National Bureau of Investigation na nahuli itong mga hacker ng hack dito sa mga government offices dito sa bansa. Kabilang dyan yung isang empleyado ng isang media outlet dito nga. At hindi pa natin, kinukumpirma pa natin, sinusubukan natin kuhanan ng pahayag itong boss di umano nitong isang hacker na nahuli ng NBI na nagtatrabaho nga dito sa isang media outfit kung saan itong boss niya daw mismo yung nagsasabi sa kanya na i-check itong mga ilang websites kung vulnerable ba ito na ma-hack or kung kaya ba itong ma-hack ng mga hacker. Kasi ang ginagawa daw nitong ating isang subject na nahuli ng NBI,
Usually, nag-check siya ng mga vulnerabilities itong mga website gaya ng sa National Security Council, Armed Forces of the Philippines, at itong mga website ng mga LGU. And after that, basta kanyang confession, binibigyan niya daw itong mga nakita niya, yung mga napasok niyang site doon sa sinasabi niyang boss dito nga sa media outfit na ito. Cheryl. Yung tatlong mga nahuli, magkakakilala ba sila? Actually, ang sabi nila, kabilang sila sa isang grupo. Kumaga sa cyberspace, meron silang mga grupo-grupo dito ng mga hackers. And nagkaroon sila ng meet-up this week lang, kung saan nagkaroon ng chief informant itong isa sa mga kasamahan nila at nagsabi nga sa NBI na magkakaroon sila ng meet-up itong grupo na to. Doon na nagkasa ng hackers operation ng NBI kung saan nakuha itong tatlong hackers na matagal na minaman-manan ng NBI. Noong 2016 pa, no, natutunugan na nila itong grupong ito dahil nga minors pa sila that time. Tinatrack lang nila kung ano-ano na yung mga ginagawa nila hanggang ito nga nagkaroon na ng tamang timing at nakuha itong tatlong subject. Paano raw natukoy ng NBI yung mga suspect? Although sinabi mo, di ba, ay matagal na, baka bata pa lang or in 2015 ay binabantayan na sila. Yes, Cheryl, 2016, binabantayan na itong mga to dahil natutunugan na nga nila. And nung nagkaroon sila ng hot pursuit operation, nakuha yung mga device, yung mga gamit nitong mga subject. Dito nila nakita yung mga past databases na na-hack nila, mga bangko, kabilang na nga dyan yung AFP, NSC, at ilang private companies na napasok din nila yung database. At ayon sa NCI, medyo importante yung ibang dokumentong nakuha nila, lalo na dito nga sa Armed Forces of the Philippines at National Security. Kinumpirma din kanina ng NBI kasi tuloy-tuloy yung pagtatrack nila kasi marami sila dito sa grupong ito. So ongoing din yung kanilang follow-up investigation doon sa iba pang posibleng kasama nung tatlong na-aresto. Nagkaroon na ba o nabigyan na ba ng pagkakataon magbigay ng kanilang statement yung tatlong na-aresto at ano ang sabi nila? Yes, yung isa doon sa na-aresto na si alias Kangkong, or sinabi niya kanina sa kanyang confession, na-inquest na rin sila kahapon at nabanggit niya, inamin niya mismo na siya ay empleyado nitong media outlet na ito at yung pangalan ng kanyang boss na kabilang din sa mga tinuturing na cybersecurity expert dito sa bansa. Cheryl. Ano ang kahaharapin na kaso ng mga suspect? At kasama rin ba yung media outlet na kinabibilangan ng suspect sa iimbestigahan? Yes, kinumpirma ng NBI, Cheryl, na magpapadala sila ng subpoena para kuhanan ng pahayag itong sinasabi nga na boss umano itong isa sa mga hacker na naaresto nila. At isang pa na yung reklamo laban dito sa tatlo na paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Cheryl. Okay. Ano ang background ng dalawa? Kasi sabi mo, yung isa ay connected, di ba, sa isang media outlet. Yung dalawa? Yung dalawa, Cheryl, yung isa is nagtatrabaho dito sa BBC, isang malaking company, sa siyang IT expert doon. And yung isa naman is graduating student, ayon sa NBI. Cheryl. Ano ang next na process? Ano ang mangyayari after this? I-turn over na sila dito sa NBI jail dahil naisang pa na rin yung reklamo laban sa tatlo and pagkakaroon din sila ng investigation tungkol nga dito sa isang cybersecurity expert na boss umano nung isang suspect. At ayon nga sa bagong director ng NBI, mandato niya na papaigtingin at mas lalaliman pa yung investigasyon dahil nga dito sa talamak na cybercrime na nangyayari ngayon, lalo na yung mga hacking sa mga government agencies o websites at hindi daw nila titigilan yung pag-imbestiga dito sa iba pang kasamahan itong tatlong nahuli. Seryo. At maliban nga dito sa government agency, sabi mo rin may mga private, lalo na may mga bangko. I mean, gaano ka grabe or kalala yung hacking na nangyari? Kasi yung sa bangko, nakita daw nila may mga transactions doon, may mga details ng mga tao na nandoon sa bangkong yon and i-verify din nila isa-isa yung mga bangkong nakita nila doon sa devices nung tatlong nahuli. May punto ba or umabot pa sa punto na may nakukuha silang pera? Yan yung i-validate pa ng NBI kasi base doon sa device na nakita nila, may mga transactions eh. So i-verify din nila sa bangko kung talagang nawalan or nakuhanan ng pera yung mga
yung mga biktima ng bangkong iyon. Seryo. Na yung transactions na yon ay gaano kalaking halaga or maliliit lang na halaga? Hindi pa nasabi ng NBI kung gaano kalaki, kung meron mang nakulimbat itong mga hackers na ito. Subject for verification pa yan sa mga bangko. Alright, maraming salamat, Elaine Fulgencio. Nakasungkit pa ng gold medal ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena sa Poland bago sumabak sa 2024 Paris Olympics. Namayagpag si Obiena sa katatapos lang na tournament kanina matapos ma-clear sa unang attempt pa lang ang 5.97 meters. Ito na ang ikalawang gold medal ni EJ ngayong outdoor season at pangatlong podium finish niya. Senyalis ito ng mas magandang form ngayon ng atleta para sa Olympics. Nag-courtesy call naman kay MVP Sports Foundation Chairman Manny V. Pangilinan ang mga miyembro ng Association of Boxing Alliances in the Philippines. Present sa event ang ilang Pinoy boxers na sasabak sa 2024 Paris Olympics kabilang sina Ira Villegas, Carlo Paalam, Hergy Bacyadan at Nesty Petesio. Para mas ganahan ang Olympic boxers, nirigaluhan pa sila ng MVP Sports Foundation at ng Smart Sports ng kani-kanilang cellphone. Kompleto pa ng eSIM na pwede nilang gamitin sa Paris. Binigyan naman nila si MVP ng opisyal na Olympic boxing jacket. Isang Pinay para archer ang nakakuha ng spot sa Summer Paralympics sa Paris. Isa na naman itong patunay na hindi hadlang ang kanyang kapansanan para ipaglaban na ang bansa sa international competition. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. It's Pinoy Pride all over Paris at bibida dyan ang 55-year-old para-archer para sa 2024 Paralympics. Kilalanin natin siya. Sasalang sa 2024 Paralympic Games sa Paris ang tubong kalinga na si Agustina Bantilok. Yan ay matapos niyang maabot ang minimum qualification standard and qualifying sa pamamagitan ng Bipartite Commission invitation. Pero bago ito, her journey goes way back. Dati nang may archery dito sa Baguio pero meron na po yung mga yung mga parang local laro ng mga ng archery. So may nakilala po kaming isang dating archer din na si Coach Tampuan na kaibigan ng mga may kapansanan. So doon parang nagkaroon siya ng idea na subukan yung para-archery na sa amin. Taong 2011 nang makuha niya raw ang kanyang big break internationally during the SEA Games in Indonesia. Ngayon, 13 years na siya sa napiling larangan. Pero hindi pala archery ang first love ni Agustina. Yes, kasi 2003 is Philippine team na ako, pero ako ay isang powerlifter hanggang 2009. Nagbukas ang pintuan ng archery, sinubukan natin at parang ito na yun kasi unang-una is tiga rito yung aming coach. Kaya parang mas naging madali para sa akin ang mag-training ng archery. Mula sa buhatan ng mabibigat na barbell, ngayon, pagbabalanse naman ng bow and arrow ang focus niya. Pero sports actually came later in her life at ito ay matapos makilala ang asawa. Late bloomer man, pero sobra ang pasasalamat ni Agustina sa oportunidad na makapaglaro. Actually, kaming mga may kapansanan, hindi naman, kumbaga meron din kaming kakayahan. Yun nga lang at kuminsan hindi lang napapansin. Pero ngayon na nagbukas yung sport sa amin, malaking tulong ito sa amin kasi nung nagbukas yung sport, dito kami nabigyan ng pagkakataon na mapasama sa ating komunidad. Sa kabila ng lahat, naniniwala si Agustina na kung gusto mo ang isang bagay, lahat gagawin mo para dito. At ito ang paniniwalang bitbit niya hanggang Paris. Siyempre masaya ako dahil parang naabot ko na yung gusto kong maabot at saka nagpapasalamat tayo din sa Diyos dahil pinakinggan yung ating dasal. Let us all wish our athletes a big good luck for the upcoming Paris Olympics and Paralympics. At tulad ng hindi nila pagsuko para sa bayan, may we always support them through thick and thin. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Naka-back-to-back win naman ang koponan ng Iran sa Volleyball Nations League.
Matapos pataubin na ang Team USA, na-upset naman ng Iran kahapon ang The Netherlands sa loob din ng 5 sets. Ito na ang ikalawang sunod na panalo ng koponan matapos matalo sa unang 8 laro. Lumaki naman ang chance ng Canada na makapasok sa Final 8 matapos ilang paso ang Germany. Mula ika-7 umakyat sa ika-5 pwesto na ngayon ang koponan sa likod ng 6 wins at 4 losses. Masisecure ng Canada ang pwesto sa final round kung makaisa sila sa huling 2 laban kontra Brazil at the Netherlands. May sakit sa puso at hindi na matutupad ang pangarap ng isang lalaki sa Batangas na maging arkitekto. Pero ginawa niya itong dahilan para maging isang mahusay na clay sculptor. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Art is therapy daw, sabi nila. Dito mo makikita ang kapayapaan sa magulot maingay na mundo o ang paghilom sa anumang sakit na nararamdaman. Kagaya na lang ng kwento na isang sculptor na nakilala natin. Namulat ang mata sa mundo ng sining si Jessie Wihangco noong siya ay bata pa lang na napapalibutan ng pamilyang puro manlilikha sa Batangas. Naging inspirasyon niya ang kanyang ama sa pagiging isang sculptor dahil noong kaarawan nito ay ginusto niyang mabigyan ng kakaibang birthday gift ang kanyang ama. Inabot ng taon ang trial at error niya hanggang sa nakuha niya ang tamang timpla sa clay art pieces. At doon niya naramdaman ang interes na ipagpatuloy ang natutunang talento. Yun nga lang, itong simpleng interes ay naging pinto niya para makatakas sa tila hindi patas na mundo noong malaman niya na mayroon siyang sakit sa puso na hahadlang sa kanyang pangarap na maging arkitekto. Nabago po nito yung buhay ko. Dito ko po na-release yung emotion ko, yung problema, mga stress. Di ko po naiisip na may sakit ako habang gumagawa ako ng mga art piece ko, artwork. Yun na po yung naging way ko para magkaroon ng peace of mind. Pero hindi pa raw tapos ang laban ng buhay hanggat may buhay pa. Kinailangan mang huminto sa pag-aaral si Jessie dahil sa sakit kasabay pa ng problemang pinansyal. Tinuon niya ang kanyang atensyon sa paglililok upang makabangon sa mga paghihirap na nararanasan. Mula rito, nagkaroon pa lalo ng purpose ang kanyang mga sining dahil bukod sa naipapakita niya ang kagandahang namamalas sa magulong mundo, ay nagkaroon din ng papel ang mga likha niyang bust pieces bilang isa sa mga tinatangkilik na paraan sa pag-alala sa mga yumaong mahal sa buhay. Napupukaw daw kasi ng mga clay bust pieces niya ang buhay na itsura ng mga ito. Garantisado raw kasi na sa bawat lilok na ginagawa niya ay puno ng pagmamahal at passion. Gusto ko po makita nila kung paano ko po nakikita yung mundo sa lens ko po. Gusto ko po kasi yung emotion ko, mabuhos ko dun sa sculpture na hindi lang siya basta sculpture. Kumbaga, yung sculpture ko po may soul talaga na parang mararamdaman mo talaga na may emotion yung artwork ko. Kaya naman hindi na lang basta-bastang produkto ng imahinasyon ng ginagawa niya, kundi mga instrumento ng komunikasyon at pagkuwento sa talambuhay ng kanyang sarili, ng iba at ng mundong kinatatayuan. Hindi niya man makakamit ang pinangarap na maging ganap na arkitekto, nabigyan naman daw siya ng mas malaking papel pagdating sa alaala at sining na panghabang buhay. Redirection, hindi rejection. Sa mga problemang kinakaharap, maniwala raw na meron pang mas magandang plano ang nasa itaas. Sabayan lang ito ng tiwala sa sarili at pagpursigi. Mobile Journal, Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, Rufa Gutierrez, umamin daw sa isang panayam na sila na nga ni Herbert Bautista. At ang sagot ni Ronnie Liang sa mga nagsasabing alaga rin daw siya ni Attorney Harry Roque. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. May ginagamit ngayong makabagong teknolohiya sa Pampanga na otomatikong napaghihiwalay ang nabubulok at hindi nabubulok na basura. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso.
Malaking hamon sa bansa ang waste management dahil mano-mano ang paghihiwalay sa iba't ibang klase ng basura. Pero paano kung may teknolohiya nang pwedeng magamit sa pag-segregate ng mga ito? Libo-libong tonelada ng basura ang nakokolekta sa buong Pilipinas kada araw. Katunayan, noong 2022, tinatayang nasa 59,000 tons ang daily average waste generation sa bansa. Kaya malaking hamon ang proper waste management. Pero may solusyon na dyan ang isang private company na Prime Integrated Waste Solution. Sa pamamagitan niya ng kanilang automatic material recovery facility na natatangi pa lang sa Pilipinas. The waste that is transferred to the system, it goes through a conveyance and then is transferred to what we call a vibrating sieve. So this vibrating sieve is, think of it like a strainer with 3 layers. So if this strainer or this sieve will start to vibrate intensely or vigorously, and the wastes are then separated into 3 layers. Dito, automated ang paghihiwalay ng mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Pwede ring maitabi ang mga pwedeng i-recycle, habang ang iba naman ay kayang ma-convert into sustainable fuel na mapapakinabangan para sa paglikha ng alternative energy. Habang yung ibang organic waste tulad ng diapers, sanitary napkins at mga nabasag na salamin ay mabusising isinisilid para hindi mag-leak at lumikha ng methane emission na nakadadagdag sa polusyon. There are fast recyclables that we can sell out right away, like for example, cardboards, scrap metals, things like that. And then yung organics will be stored for later use for the waste fuel process. And then may mga residuals tayo that will have to be set aside already. Sa ngayon, meron ng automatic material recovery facility ang Pampanga at Cebu. Gumagamit sila rito ng iba't ibang high-tech na makinarya tulad ng vibrating sieves, balers, shredders at complex conveyance system. Sa tulong nito, napipigilan daw ang posibleng paglikha ng 330 tons ng carbon emission o polusyon sa buong Pampanga kada araw. Plano naman ng Prime Integrated Waste Solution na palawigin pa ang ganitong teknolohiya sa iba pang lugar sa bansa at magkaroon ng smaller version para sa mga barangay at munisipalidad. Ang ganitong teknolohiya, malaking tulong para sa kalikasan. Pero tandaan na tungkulin pa rin natin maging responsable dahil tayo rin ang magdudusa sa masamang epekto ng nalikha nating basura. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, happy Friday sa inyo! Nandito pa rin tayo sa Norway at guess what? Madaling araw ngayon pero kita nyo naman kung gaano kaliwanag at tirek ang haring araw. Kasing tirek na mga showbiz stories natin for today, watch this! Naglabas agad ng statement ang kampo ng singer na si Ronnie Lia matapos pagpiestahan online ang isang lumang video na kasama niya si Attorney Harry Roque. Say ng kanyang abogado, walang personal dealing si Ronnie kay Attorney Harry. Nagkataon daw na nakitang dalawa nang matapos niyang magsagawa ng humanitarian mission sa Dinagat Island noong July 2022. Paglilinaw pa nila, hindi alaga ni Attorney Harry si Ronnie gaya ng sinasabi ng iba. Kasabay nito, nagpahayag naman si Ronnie na suporta sa LGBTQIA+ community. Nag-unfollow na si Paulo Contis sa Instagram ni Yen Santos. Sa ngayon, wala nang pina-follow si Paulo sa IG. Bago nito, ilang buwan na ring zero ang following ni Yen. Naiintriga tuloy ang netizens kung tuluyan ng tinapos ng dalawa ang kanilang relasyon na kinumpirma nila noong nakaraang taon. Usap-usapan online ang pag-amin umano ni Rufa Gutierrez sa relasyon nila ni Herbert Bautista. Isiniwalat ito ni Rufa sa isang panayam kasama mga anak na sina Lorene at Venice. Kwento pa ni Rufa, nagsimula raw silang ma-develop ni Herbert nang magkatrabaho sila sa isang serye noong 2020. Wala pa namang opisyal na kumpirmasyon ng dalawa sa kanilang relationship status. Pasabog ang bagong album ng OPM rap icon na si Glock 9. Yan ay ang Sari Sari Story. Iba't ibang issue ang tinatalakay sa album, kabilang ang mental health. Buhay OFW. Issue ng utangan. Kung alam mo lang kung sino ka. Iniidolo. At ang career single na Tindahan ni Linda na tungkol sa masaklap na pag-ibig.
Ito ay mga pinagsama-samang kwento ng iba't ibang tao and mga experiences nating lahat. May mga malilikot na topic, may mga sensitive topics. Producer ng album ang kaibigan at isa sa mga OPM rock icon na si Raymond Barasigan. Ibinida ng TV5 Trade Launch ang mga paparating na exciting programs ngayong taon. 6 na programa ito na may comedy, romance, action, light drama at game show. Kasama riyan itong Ang Himala ni Nino na pagbibidahan ng ilang mga bagong child star at ni 2023 MMFF Best Actor Cedric Juan. Pati ng kauna-unahang family sitcom na pagbibidahan ng pamilya Mulak, ang The Purse Family. Papasok na rin sa primetime ang cast ng Lumuhod Ka sa Lupa. Kaya exciting talaga mga paparating na araw para sa ating mga kapatid. Enjoy nyo ba? May papansit ako dyan ngayong birthday ko. Anyway, happy Friday. Back to you guys dyan sa studio. Yes, thank you at happy birthday sa iyo, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.